Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no shirase desu. Yamashita Melinda tomoshimasu. Lisa Onoda desu. Yoroshiku onegai shimasu. Ningay shimasu. Ay, Lisa. Hello, Sa Melinda. Shibui. Sashiburi. Okay. Para po sa ating mga impormasyon sa araw na ito, mauna na ako, Lisa. Please. Okay, tungkol po ito sa mga libreng pagpapayo at pagpapakonsulta po sa kalusugan para po yan sa mga dayuhan, Or Gaikok Jinotame no Muryo Kenko Sodan Kai. Bali, gaganapin kasi sila, At ito po ay yung pagpapakonsulta para sa mga dayuhang walang iginagawad na health check sa kanilang pinagtatrabahuan o sa kanilang lugar, Gayon din po sa mga walang huken o siguro sa kalusugan. Yung para din po sa mga may problema sa pagbabayad po ng pagpapakonsulta o di kaya dun sa mga hindi po marunong ng salitang Japanese. So, ito na po yung pagkakataon ninyo para magpakonsulta po kayo ng libre about sa kalusugan nga po, So, kung nakasiguro man kayo o hindi, ay maaari kayong makahingi po ng pagpapayo at pagpapakonsulta ukol po sa inyong kalusugan. May laang mga interpreter po dun sa mga mangangailangan. So, ang ilan po sa mga serbisyo ng pagpapakonsulta ay internal examinations, ECG, ENT, meron din po tungkol sa pediatrics, x-ray, orthopedics, dental check-up, gynecology, ito yung psychiatry consultation, health counseling, consultation din po para sa mga insurance, at sakit po sa balakang at marami pa. At yung, syempre yung petsa po ay sa Nobyembre 17, linggo po yan, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At yung lugar po ay sa Shizuoka Saiseikai Sogo Hospital. Diyan po yan sa may Oshika Ichome 1-1 dito sa Suruga District, Shizuoka City. At syempre may laampong libreng parking space para po sa 50 sasakyan. At ang yung bayad po, libre po yung pagpapakonsulta, subalit may communication cost na 200 yen ang bawat isa. So, yung mangyaring bayarin ito sa reception, kung pupunta kayo sa event na ito ay di kayo nakapag-apply in advance ay syempre, kailangan daw po ng 500 yen na kabayaran para po dun sa pagpapakonsulta. So, if I were you, bago kayo pumunta doon, mas advisable na mag-apply po kayo in advance para po makalibre, So, yung pagpapatala po, mangyaring pirmahan lamang yung mga application form na available tulad po sa same office at ipadala po yung form by post na may halagang 80 yen ang sobre hanggang Oktubre 31 po yan, At yung address ng padadala ng application form ay nakasulat bali po yon sa mismong form din, Bali, ito ay sa Committee of Health Consultation sa 20-0A39 Shizuoka City, Aoi District sa Takajo po. 3-3-1 Iguchi Building 2A. At syempre, maaaring kumuha rin po ng kopya ng application form sa kanilang website. At yung website po, bali na nakasulat po sa aming screen. At para naman po sa ating mga iba pang mga impormasyon para sa araw na ito, tungkol naman po sa mga pagpapayo sa lindol Tokai o yung mga iba pa nating disaster, or in Japanese, Jishu ni Tsunaite 1.2 advice ay ibibigay naman po sa inyo ni Lisa. Maraming salamat, Melinda. Ito po tungkol sa paghahanda sa kalamidad na kailangan daw pag-usapan daw po ng pamilya. Sa wikang Hapon po ay kazuku de hanasiao. Hindi daw po natin alam kung kailan darating ang lindol. Bago pa lamang maganap ito ay kailangan pag-usapan ng buong pamilya ang mga dapat gawin sakalin daw po magkaroon ng lindol para sa kapakanan po ng lahat. Ito po ang kailangan gawin natin. Kailangan pag-usapan at kung sino daw po ang titingin sa mga bata at sa mga may edad sa pamilya. Paghahanda po ng mga pang-emergency na gamit tulad po ng dadalhin gamit sakalin daw pong mag-i-evacuate. At alamin daw ang lalagyan ng mga fire extinguisher at kung paano to paggagamitin. At mag-aral daw ng pamamaraan daw po sa first aid.
At kung sakaling daw lumindol, ay hindi natin tiyak kung makakasama ang buong pamilya. Kaya sakali mang hindi makakasama, sa pagkakataong lumindol, ay mainam daw ay alamin natin kung papaano tayo kumontak sa mga sa isa't isa. Halimbawa daw po, maglagay daw po tayo ng memo sa pinto ng bahay at saka tumawag sa mga kamag-anak at gamitin daw po natin ang Saygayo Dengon Dial o Saygayo Dengon Ban Service. Ito po yung mensahe sa oras daw po ng kalamidad sa pamamagitan daw po ng telepono o message board. At alamin daw po ang inyong mga evacuation center kung saan po lugar ito. At alamin daw ang daan kung papaano magtutungo sa inyong evacuation center. Yun lang po. Okay. At yan po ang buod ng aming mga impormasyon sa araw na ito. Ay, ito po si Melinda Yamashita. Si Lisa po ito. Magandang araw po sa Sa inyong inyong lahat.